kaya tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos upang ipahayag sa kanila na totoo ang langit, totoo ang impyerno. Hindi ba kayo naalarma doon? Hindi ba kayo, hindi ko sabihin, hindi ba kayo nababahala doon? Na totoo na ang tao ay meron dalawang pupuntahan. Tama ba? Naintindihan niyo ako? Totoo ang sinabi ng Diyos. Meron dalawa lang pupuntahan. At kaya ang sinabi ng Diyos dito, hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang. Tingnan nyo. Para ikaw ay hinirang kanya para hinirang ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga. Ibig sabihin, kaya tayo hahayo at magbunga. Ibig sabihin, ang sumusunod tayo doon sa kalooban ng Panginoon dahil natanggap natin ang ipinangako ng Diyos na kaligtasan. Naintindihan nyo? So, mahalaga na naintindihan natin na kaya tayo ay pinili ng Diyos at hinirang niya tayo upang tayo ay magbunga. Magbunga, kaya sabi doon, humayo kayo. Tingnan niyo po, kapag ito ay pinagwalang bahala natin, tingnan niyo po ha, kayo, makinig kayo narito, mga babae, mga lalaki, kapag pinagwalang bahala po natin ito, hindi ba kayo naalam na kayo nababahala? Na ang dami-daming tao mapapapunta sa impyerno. Ang dami-daming tao mapapahamak. Kapag ito yung pinagwalang bahala natin. Siguro hindi kayo magiging masaya, no? Kapag ang mga mahal niyo sa buhay mapapahamak. Hindi lang yung kapahamakan, yung na-aksidente, hindi yun. Ang kapahamakan tinatawag dito, yung alam mo na ang tao nasa sandaling namatay at pinuwi ng buhay, ay kung siya ay sa impyerno pupunta o sa langit. At ito yung ito yung ginagawa natin at binibigyan liwanag ko sa inyo na kaya tayo pinili ng Diyos upang tayo humayo. Ibig sabihin ng humayo, ipagsabi natin. Tama ba? Ipagsabi, ipangaral ang kaligtasan tinanggap ni pangalan mo? Ni Justin. Ni Leomar. Lahat kayo na narito. Pinili kayo ng Diyos, hinirang niya kayo para kayo humayo. Ano yung paghayo? Ipagsabi niyo, ipangaral niyo ang salita ng Diyos sa lahat ng tao na totoong langit, totoong impyerno. So kung tayo ay, sabi rito, kalakip ng paghahayo natin na tayo ay namumunga. Hindi tayo pwedeng mamunga kung hindi natin ginagawa ang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung tayo humayo. Ano yung paghayo? Ipagsabi, ipangaral ang salita ng Diyos. Tingnan natin John chapter 15. 15 verse 5. Sabi rito, ako nang babasa. Ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga. Kaya sino ang puno ng ubas? Si Jesus Christ. Sino ang mga sanga? Tayo. Malinaw na sinasabi rito, Pastor Jen yan. Pagkatapos dito, magpa-practice tayo ha. Tingnan natin. Sabi rito, ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Tingnan natin. Sabi rito, sino ang puno? Ang Diyos. Sino ang sanga? Tayo. So sabi rito, siya ang puno. At hindi tayo makakapamunga kung ang sanga ay nakahiwalay sa puno. Lagi natin titingnan, siguraduhin ninyo at tiyakin ninyo na ang pamumunga ng bawat isa sa atin ay dahil ikaw ay nakakabit sa puno. At kung ikaw hindi namumunga, itanong mo rin sa sarili mo na baka hindi ka pa napapakabit sa puno na walang iba kundi si Jesus Christ. Ang ibig sabihin, baka hindi pa malinaw sa iyo ang kaligtasan. Baka hindi pa malinaw sa iyo na ikaw pala ay ligtas na dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kanya pinili. Tingnan niyo ha, kaya kanya pinili ay upang ikaw ay iligtas. Saan?
sa apoy ng impyerno. Saan? Sa kapahamakan. Saan? Sa kasalanan. Saan? Sa lahat ng uri ng kasamaan ng umiiral sa mundong ito. Ang pagpili ng Diyos sa atin, ibig sabihin, tayo inihiwalay. Yung pagpili ng Diyos sa atin, tayo binubukod niya o inihiwalay sa takbo ng mundong ito. Bakit? Para ikaw na naligtas, magligtas din. Para ikaw na pinatawad, makaranas din ng pagpapatawad ng iba. Dahil gagamitin mo ang buhay mo para sa kanila. Genial, si Ira, si Lydian, lahat kayong mga dito, mga kabataan lalaki, kabataan babae, gamitin ninyo ang buhay ninyo. Para sa mga taong alam ninyo na mapapahamak. Hindi nyo ba alam ang dahilan kung bakit ang Panginoong Isus na parito? Dahil mahal niya tayo. Yung pag-ibig ng Diyos na naging dahilan kung bakit nga siya namatay para sa atin. Bakit? Isipin ninyo, mas pinili ng Diyos, tingnan nyo kung maigi, mas pinili ng Diyos na sumunod siya sa Ama. Dahil kung pwede naman tumanggihan nyo ang Panginoong Isus, na hindi siya bumaba sa lupa at hindi niya danasin ang pagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Pero kinuha niya ang lahat ng iyon. Pinili niya ang lahat ng iyon.